Okay, magandang araw mga kabarangay at dahil bahagi ito ng ating seminar for today's vlog dito sa TESDA NC2 on cocoa planting and cacao farming. Nandito kami sa Binbi Integrated Farm at pupunta tayo sa kung saan pinofossilize yung dahon ng kakao. Okay, so sama-sama tayo together at aakyatin natin ang operation room kung saan po ginagawa ang ating mga bag dito sa Binbi Integrated Farm. Of course with Ma'am Nimpa and Eunice. Ayan, kasama natin ang ating mga guide. At ito po yung shop kung saan pinaprocess ang ating mga kakao. Ayan. Nasaan Eunice? Nasaan yung kakao natin? Dahon, mga leads. Ayan, ito po yung mga dahon ng kakao. Ayan, na inilaga ng 8 hours. Imagine mga kabarangay, 8 hours na nilaga. Ayan. Laki na. With Captain Action Team. Ayan. Dalit pala kalaki ang dahon na. Ayan, ang dahon ng kakao na inilaga ng 8 hours. Ayan. So pupunta pa rin tayo dito sa ating processing area kung saan, of course. Pinofossilize yan. So kaya namin dinadaganan siya. Talagang binubulong mo yan, pinofossilize mo talaga. Okay? Di ba ang fossilization talaga? So ito iniluto namin ng 8 hours. Na may yan. Tapos ngayon, ito kasi para bumigat, nilagyan namin ng sangkalan para lumubog ang dahon. Kasi ang dahon very light, tataas yan So yan ngayon, lumubog ngayon siya, lulubog. Parang In kasi 8 hours. Ma'am, pagkaluto sa kagaganyan. O bago iluto? Luto na to. Ito na Oo yun. nga, pagkaluto, di lalagyan na gano'n. Ang dahil pang processing yan. Ang pagkaluto, ilulubog. Hindi, nakalubog. Hindi, Nakalubog na. nilagay mo ng dahon. Parang Dito siya nilulubog. Pag lumubog yung dahon, it means naluto na, ma'am. Pero pwedeng gawin ko Hindi, pala. 8 hours. Not the process. O paano? Yung katasito. doon pala. Kaya nagtataka, parang dito naluto. Ma'am, ilalaga ho ito ng, gusto ho lang namin linawin, ma'am. Ilalaga ho ng 8 hours? Oo, 8 hours. Depende po sana. So yun yung pugon. Dito mo ba ang lagaan? Yun ang pugon. Oo, yan ang lagaan. Ang lagaan, ay ano po? Ito yung drum na kung saan nilalaga yung dahon ng kakao. Ayan. Kala ko suman eh. Ma'am, anong paggagatong? Constant? Oo. 8 hours continuous yan. Magmumulak po para kayong nag-ano na lang. Ay, Parang susuman. Nga, parang nagsusuma, di ba? Parang nagsusuman. Parang kanihin lang kumukulo. Kahit Kahit ka. pag malinis. Alin? Hindi mo yung ka. Hindi nga, kung malinis ang paglulutuan, pwedeng inumin ito. Ay, hindi pwede na ninyo. Pag nakulo na. Ano na? Ay, sabagay. Ano ito, drum lang sa Nag-made. Nag-ganti. Hindi, sumihin. Sa'yo picture niya man yan. Iba yung talagang... So ito yung mga kasama natin. Ito yung mga what we call this, mga TESDA scholars together with me. Ayan, ito ang mga kasama natin sa TESDA. Kami ang mga scholars ng TESDA na umaagapay upang maibahagi sa inyo pagkatapos namin matuto yung mga kaalaman kung paano ginagamit ang dahon ng kakao. At ang wasto pagkatanim ng Kunat. na hindi makunat. Ayan. So, nandito tayo sa MK. Not Michael Kors, mataas na kahoy. Ayan. Natural lang. So, ayan. Luto na ang suman. Ang kuwan. Ang dahon ng kakao. Ayan. So, Ngayong maluto, ayan. Matapos maluto. tapos yung maluto ngayon, dahan-dahan lang ha. Dahan po. Kayo ngayon ay magbabrush. Sige. Ano ho, Show mo, mag-brush sila. Ayan. Magbabras. It means, labadami. Labango. Ayan. Magbabras ngayon. Ngayon, pinoposil. Ito ho, pag naluto na ho yung dahon ng kakao, ay ipinoposil na ho. Ibabrush ho yan. Ayan ang dahon ng kakao, binabrush. wala po. Okay, Miss Nimpa, please.
Ayan. Ibabrush yung dahon ng kakao. Banayad lang. Banayad and ingat. Dahil baka masira yung dahon ng kakao. Hindi na tayo nilalagyan. Hindi, rin nga palinis eh. One stroke lang ho. Yeah, one stroke. Look at the difference. Ayan, ang difference Pwede naman po basta banayad. ng linis at hindi pa. Ayan. One stroke. Try nyo po. Wala po. So, one stroke. Miss Merba, same price, same process. Ang babrushin po ay ito. Hindi po yung may Hindi yung ilalim, kundi yung ibabaw ng dahon mismo. Ayan Ayan. siya, natatanggal siya. Ito na finish. Ito na pinababa dito. Ano yung finish product? So wala yung Clorox. Tubig lang. Tubig pa lang yan. Tubig lang at dishwashing, no? Tapos mamaya pa yan May dishwashing liquid ba yung tubig na pinag-aanuhan Diba ito linisan? po yung pinarush ko. Kasi ito po yan. Miss Nimpa, gusto lang linawin para sa ating mga viewers, ano? Yung paglilinis ba at pagbabrush ng dahon ng kakao ay kailangan pa yung tubig lalagyan pa ng dishwashing liquid, Hindi no? na po. Tubig Tubig lang. Ayun, tubig lang mga kabarangay, tubig Tapos lang. ito po ang finish. Ale, patingin, ang finished product, can we see? Ito. Ayan ang finished product. Kaya kuha nga. Ay, oo nga, basa pa lang yun, hindi pa tuyo. Ay, yung na-brush ko na konti. Ayan. Yan. Yung pagkakaiba ng linis na at hindi pa. Ito yung na-brush na, ito yung hindi pa. Ayan. Ibibilad na to. So yan ang mga nagiging Bababad pa to sangkap sa ng chlorine. bag Bababad sa chlorine. sa chlorine. Para pumuti. Hindi, bababad. Hindi, para mag-ibang kulay pati. O para tumibay. Anong purpose ng chlorine? Para mawala yung kiyoho? Ito, nakababad to sa chlorine. Yan, chlorine. Tingnan ako na isa ating Merv. Ito, pagkalinis, ilalagay doon sa... Okay. Yun ang finished product. Pag nababad to sa Pag nababad na sa chlorine. Ilang oras ang... depende po sa tapos ng Usually ilang percent ang... Ito po ang ginagamit namin. Yun, chlorine. Areho. Ganito. Chlorine powder. Yung nabibiling ano. Hindi po namin nilalahat. Yung para sa swimming pool. Okay. Okay. Tapos kapag ganito na yung kulay, doon na po tayo sa air dry. Ay, ano naman pang kulay? Hindi. Dalawa pa. I-air dry. Isa lang, kahit isang tumbog lang. I-air dry. Ayan na. Ayan, sinasabit sa sampayan. Ayan, mga kabarangay, tinyo. Ito na ang bibiling ko sa inyo. Ayan, yan ang finished product. Yan ang 350 ang isa. Yes. Ang ganda, no? Hindi niya po alam. Imagine dahon ng kakao from amusin to linisin. To Ito po, like this. Oh, isipin nyo. dalawang klase po namin ng dahon. Isang, Pag may sira ma'am, paano to? okay lang po aring. Huwag lang po dito. Ganda, no? Malinis pala ang dahon ng kakao. Oh. Kita nyo mga kabarangay, no? Malinis ang dahon ng kakao. O quality na pwedeng gamitin sa mga bag na Huwag lang ginagawa. dito. Sa mga Brother. Oo nga, no? Ganda. Skeleton lang. Kasi ito, tapos rin po yung one side lang binaras. Ito, Dalawang side po. Kaya masailan po sa paggawa. mas maganda isang side lang. Sa mga training. Ay, nilalagyan ng suka? Nilalagyan ng suka? Ito po yung pag nagpa-ferment ka na, Alam mo ito namin ko. May suka. Pag nagpepper, ano? Pag nagpepper, yung atas naman ng kao, yung katas naman ng kakao pwedeng gawing wine. ito po ay suka. Suka na. Ayan. Imagine mga kabarangay, yung kakao ay pwedeng gawing suka, yung katas. Kasi Galing sa bunga o galing doon sa... kukunti lang kasi ang harvest namin. Okay. Yan lang. So ito piniperment namin yan. Okay. At tumutulo yung juice. Yung juice na yan, yan ang ngayon ang suka. Ito muna siya, tapos yung suka. Ito, amoy Amoy tuba? Okay. So, yan mga kabarangay, ngayon yung nalalaman na ang katas pala ng piniperment na kakao
bunga ng kakao, ay pwedeng gawing suka. Yan ang talagang natural na suka. At mas maasim pa siguro sa sukang paumbong. O pares lang? Ano yung paumbong? Paumbong yung natural. Sa may santor na bibili yung suka. Buti sinabi mong maasim siya kasukang pambong, hindi sa mukha mo. Alright. Alright. Sa amin nakalalagay, nilalagay mo dito. Ano ito? Binasaan ng tubig lang para mag-ferment? Wala akong ilalagay na tubig. Basta yung pag tinanggal mo siya dun sa cacao pods, diretso mo siya dito. Ito po ay may mga maliliit na butas para masala siya. Yung katas niya, lalagay dito. Tapos pag tuyo yung parang medyo tuyo-tuyo na siya, saka mo siya ibibilang. Yun ang suka. So, pwede pala tayong gumawa ng suka from cacao. Imagine that. O, ngayon nyo na malalaman yan, ha? O, napakalaking bagay nito na gagawa ng ating pagre-research about cacao planting and reproduction rin para sa mga gamit. So, malaking bagay. And magpasalamat tayo kay Ma'am Irene ng TESDA at natututo tayo ng maraming kaalaman tungkol sa cacao, Ma'am. Any messages from the viewer, Ma'am? For the viewer. Ay, welcome po kayo dito sa aming Binbi Integrated Farm. Dito po sa Mataas na Kahoy, Batangas. Gumagawa po kami ng mga dahon ng kakao. Ito po yung nakita ninyo, pinofossilize po namin yung dahon. At ginagawa po namin bag, lampshades, at mga accent po sa mga gown at sa mga damit. Yun! Very well said, Ma'am Irene. And yes, ito na ang finished product ng ating mga cacao leaves na pinakikita natin kanina kung paano ibinililinis. At yan, yun ang mga unang at ito naman ang mga finished product ng cacao natin. O diba, ang ganda-ganda. And for export quality and fashionista, diba? So thank you so much for watching mga kabarangay and see you on my next vlog again.